Magandang araw po mga ka-recap at welcome back po sa ating channel. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Hunter Baphomet. Nagkita na nga si Van Gogh na leader ng Nebula Guild at si Baphomet sa isang arcade at hindi na nagpatumpik-tumpik si Van Gogh na yayain na sumali si Baphomet sa kanilang guild. Ano kaya ang magiging desisyon ni Baphomet dito? Sa kabilang banda naman ay makikita na hindi matanggal ni Valkyrie ang kanyang mga tingin sa kanyang cellphone. Napansin ito ni Echidna at tinanong si Valkyrie kung dadating nga ba si Hunter Baphomet dahil sa request niya. Sinabi lang ni Valkyrie na maganda ang modo bago sila umuwi noon. Naalala pa niya ang sinabi ni Baphomet sa kanya na maganda siya kapag nakangiti. Ayon naman kay Echidna ay baka sinabi lang ni Baphomet yun para pag-aani ng loob ni Valkyrie. Sinabi na niya dati na sigurado siyang hindi interesado si Baphomet sa kanya. Sinabi naman ni Valkyrie sa kanya na masyado siya ngayong masungit, palibhasa ay matagal na siyang single. Nainis si Echidna sa mga sinabi ni Valkyrie kaya pinisil niya ang mga pisngi nito. Umalis na nga si Echidna at naiwan si Valkyrie na nararamdaman ang sakit sa pisngi niya. Pero biglang naitanong ni Echidna, bakit daw sila kailangan makausap ng gobyerno ngayon? Sana daw ay wala namang nangyaring masama. Wala din siyang natatandaan na may nagawa siyang krimen, siguro ay gusto nila humiram ng lakas sa mga guild. Ayon naman kay Valkyrie, naging sikat na nga sila at nakasama sa top 10 na guild sa bansa pero wala pa silang mahabang kasaysayan kumpara sa ibang mga guild. Nag-aalala siya kung ano ang hihilingin ng gobyerno sa kanila. Mas mabuti daw na mga katulad ng Nebula Guild ang kanilang pakiusapan. Sinabi naman ni Echidna kay Valkyrie na ang problema sa kanya. Wala siyang ambisyon kahit isa na siyang S-class, subukan daw muna nila pakinggan ang kanilang sasabihin. Habang naglalakad ay nakasalubong nila si team leader Ma Song-on. Binati nila ang isa't isa, ito daw ang una nilang pagkikita mula nang mangyari ang incident sa colony. Nasa loob daw ang ministro saad ni Song-on. Pagpasok nila ay binati kaagad sila ng ministro ng Central Hunter Association. Nagpasalamat ang ministro dahil nakarating sila, curious naman daw sila kung ano ang gustong pag-usapan ng ministro saad ni Echidna. Nagsimulang mag-presente si Song-on ng kanyang ulat. Pinapakita niya ang mga pulang tuldok sa mapa ng mundo. Ito ay nagre-representa sa mga tower sa kasalukuyan. At ang sunod daw niyang ipapakita ay ang inaasahang dami ng tower sa susunod na mga panahon or taon. Nagulat si Valkyrie at Echidna sa nakita. Halos lahat ng pulang tuldok ay natatabunan na ang mapa. Ang mga data na ito ay galing mismo sa US Hunter Government. At mismo ang US Hunter Government ay inanunsyo na magkakaroon ulit ng gate shock sa hindi malayong panahon. Ayon kay Song-on, 1 o 2 taon ang pinakamaagang estimation ng mga eksperto. Siguro ay alam na din nila. Ang mga mahihirap na bansa at hindi pa masyadong nade-develop ay nawawala na ng mga tahanan dahil sa towers. At sila ay napapabayaan na. Para mapigilan ang gate shock, kailangan nilang asikasuhin ang mga napabayaang tower. Tinanong ni Echidna kung ipapadala daw ba sila sa ibang bansa. Hindi, sagot ng ministro. Ang gagawin ng Art Guild ay maglilibot sa buong bansa at mas doblehin ang bilang ng tower na i-clear nila. Naiintindihan na ni Echidna. Ibig sabihin, kailangan nilang punan ang serbisyo ng ibang mga guild. Sino-sino daw ang mga mauunang ipapadala sa ibang bansa? Ayon sa ministro, 3 muna ang ipapadala nila. Ang Drake Guild, Moonlight Guild, at ang Nebula Guild. Balik naman sa kung saan nag-uusap pa rin si Minwoo at Van Gogh. Kung ganoon daw pala ay siya ang Guildmaster ng Nebula saad ni Minwoo. Narinig na daw ba ni Minwoo ang Nebula Guild tanong ni Van Gogh? Ayon kay Minwoo ay sinong hunter daw ba ang hindi nakakakilala sa Nebula Guild? Ayon kay Van Gogh, siya daw at ang kuya niya ay sikat. Sa isip ni Minwoo, ang kuya na tinutukoy daw ba niya ay si Hunter Chu. Mukhang nakikita nga niya ito sa mukha. Tinanong naman siya ni Van Gogh kung naaalala daw ba ni Minwoo si Hunter Chu dahil sa kanya. Hindi makapaniwala si Minwoo, paano nalaman ni Van Gogh ang kanyang iniisip, tanong niya sa sarili. Sa isip naman ni Van Gogh, para sa isang hunter, masyadong madilim ang energy na lumalabas sa kanya pero hindi wala naman daw siyang nahanap na kakaiba ng pina-background check niya ito. Tahimik lang na nagkitanginan ang dalawa. Ilang sandali pa ang nakalipas at patuloy lang na inoobserbahan ni Van Gogh si Minwoo. Hindi pa siya nakontento at tiningnan pa niya ang mga suot na damit nito.
Naiinis na si Minwoo at tatanungin sana si Van Gogh kung ano ang ginagawa niya pero bigla nagsalita si Van Gogh. Ano daw ang masasabi niya sa alok na sumali sa Nebula Guild? Gusto daw siya ni Van Gogh, ano daw ang tingin ni Minwoo sa kanya? Naalala na naman ni Minwoo ang sinabi ng nurse sa kanya. Sinagot naman siya ni Minwoo na mayroon na siyang guild. Narinig na daw ito ni Van Gogh sa kuya niya pero ang pag-scout ng mga hunter ay hindi naman masamang gawain sa mundo ng mga hunter. Tutulungan daw siya ni Van Gogh na makapag-isip kung hindi siya makapag-desisyon. Tinanong niya si Minwoo kung magkano ang down payment na natanggap niya at ano ang mga kisendaan na nakapaloob sa kanila. Sinabi ni Minwoo na wala siyang natanggap na pera at wala din mga kondisyon. Ano daw ang mga merits at ano ang pangalan ng kanilang guild? Wilderness Guild, sagot ni Minwoo. Ngayon niya lang daw ito narinig saad ni Van Gogh. Sinabi ni Minwoo sa kanya na pinalitan na nila ang pangalan ng kanilang guild. Tinanong siya ni Van Gogh kung ano ang dating pangalan nito. Pero nag-iba ang aura ni Minwoo at sinabi na ayaw na niyang pag-usapan o isipin man ang dating pangalan ng kanilang guild. Dagdag pa ni Minwoo, hindi niya sinabi kay Hunter Chu na sasali siya sa Nebula Guild. Ayaw na ayaw niyang inuutos-utusan daw siya. E paano daw siya nakasali sa kanyang kasalukuyang guild? Sinabi lang ni Minwoo na hinihintay daw siya doon ng buong kamay at paa. Hindi naman maintindihan ni Van Gogh, anong kamay at paa daw. Inisip niya kung ano ang ibig sabihin nito. Pero biglang sinabi ni Van Gogh na kaya niya din na maging isang boss na madaling mapasunod. Naiinis na si Minwoo at sinabi na maupo na lang daw sila at maglaro. Siguradong mananalo na siya sa pagkakataong ito. Napangiti si Van Gogh at tila may naisip na ideya. Sinabi niya kay Minwoo na luma na daw ang nilalaro nila. May bagong version daw nito pero hindi pa na-i-install ng may-ari dito. May alam siyang lugar kung saan pwede nilang mal-arrow ito. Pumunta daw sila doon, pero nalito si Minwoo nang makarating na sila sa lugar na tinutukoy ni Van Gogh. Tinatanong niya kung nasaan sila ngayon. Ayon kay Van Gogh ay nandito sila sa gusali ng Nebula Guild. Binati naman ng mga receptionist si Van Gogh. Nandito daw ba ang bagong laro na tinutukoy niya, tanong ni Minwoo. Oo lang ang sagot ni Van Gogh, may sariling lugar daw ang arcade sa gusaling ito. Bigla naman nakita sila ng isang babaeng hunter. Nilapitan niya si Baphomet at binati. Nalilito naman si Baphomet kung sino ito kaya tinanong niya ang babae kung sino siya. Sabi naman ng babae na matagal-tagal silang hindi nagkita pero pogi pa rin daw siya. Hinanap ni Baphomet sa kanyang memorya kung sino ang babaeng ito. Bigla niyang naalala na siya pala ang babae na nabutas ang tiyan sa Tower of Sanctuary. Hinampas naman siya ng babae at tinanong kung bakit ito pa ang naaalala niya imbes ang kanyang pangalan. Siya daw si Nelia. Napansin ni Hunter Nelia si Van Gogh at tinanong ka kung bakit din siya nandito. Biglang napagtanto ni Nelia ang nangyayari. Agad niyang hinayla si Van Gogh at may binulong ito sa kanya. Kahinaan daw ni Baphomet ang pagkain. Nagpaalam na si Nelia sa kanila at naiwan na si Baphomet at Van Gogh. Sinabi ni Van Gogh na kumain daw muna sila bago maglaro. At ganoon na nga ang nangyari. Hindi daw ito karamihan pero sana ay magustuhan ni Baphomet. Kitang-kita naman na takam si Baphomet sa mga pagkain. Matapos nilang kumain ay pinakita ni Van Gogh ang mga kwarto ng gusali sa kanya. Pagkataos nito ay pinakita niya din ang gym ng kanilang guild. Meron din silang lugar para sa manicure at pedicure. Gustong-gusto daw ng mga babaeng hunter ang lugar na ito. Nilaibat pa nila ang ibang lugar at facilities hanggang sa sinabi ni Van Gogh na pupunta na sila sa kanilang sinadya dito, ang arcade daw na nasa ika-4 na palapag. May mga kung ano-ano ng bitbit si Minwoo bago pa makarating sa arcade. Tinanong niya si Van Gogh kung magagamit niya lahat ng facilities dito kung pupunta siya dito. Sinabi naman ni Van Gogh na para lang sa mga miyembro ng Nebula Guild ang mga benepisyong ito. Nadismaya naman si Minwoo sa narinig. Pero biglang napangiti si Van Gogh. Tinanong siya ni Van Gogh kung hindi pa rin daw ba siya naaakit na sumali sa kanila. Biglang kinansel si Van Gogh ang ika-4 na palapag sa elevator at sa halip ay didiretso sila sa ika-24 na palapag. Tinanong siya ni Minwoo kung ano ang ginagawa niya. Ayon kay Van Gogh ay may naisip siya na gagawin na mas interesante kaysa sa mga laro. Sigurado siyang magugustuhan din ito ni Baphomet. Dumating na nga sila sa ika-24 na palapag. Doon may makikita ang mga naglalaban na mga hunter. Ito ay parte ng kanilang sparring session.
Makikita na inatake ng babae ang kasparang na lalaki pero nasangga niya ito. Agad na gumanti ang lalaki pero mabilis na nakaiwas ang babae. Mabilis ang sagupaan nila at parehong napipigilan ang mga atake ng isa't isa. Pero hindi na nakapaghintay ang lalaki at agad na sumugod sa babae. Sinabi ng babae sa kanya na masyado siya nagmamadali. Agad na sinipa siya ng babae sa panga at bagsak ito. Sinermonan siya ng babae dahil masyado daw siyang nagmamadali at hindi makapaghintay ng tamang timing para umatake. Bigla naman napansin ng babae si Van Gogh at binati ito. Pinuri naman sila ni Van Gogh dahil sa maiging pagsasanay nila. Nandito din ang katiwala niya, tinanong niya si Van Gogh kung bakit siya nandito. Makikipag-sparring daw ba siya? Nakilala naman nila ang lalaking kasama ni Van Gogh, si Hunter Baphomet. Siya daw ang A-class hunter na sinasabi ni Hunter Chu. Ang lalaking ito daw ay si Hunter Habek, ang babae naman ay si Hang A, at ang lalaking bumagsak ay si So John. Ano daw ang okasyon bakit kasama niya si Hunter Baphomet? Ano pa daw sagot ni Van Gogh, si Hunter Baphomet ay makikipag-sparring. Nalito naman si Min Woo sa sinabi ni Van Gogh. Tinanong ni Hang A kung siya daw ba ang haharap sa kay Hunter Baphomet. Sinabi naman ni Habek na masyadong overkill kung ang S-class ang lalaban sa A-class. Tinanong ni Van Gogh kung ano ang pinagsasabi nila, siya daw mismo ang makikipag-sparring kay Hunter Baphomet. Nalito naman ang dalawa sa sinabi ni Van Gogh. Mukhang hindi pa sila makapaniwala na ang Guildmaster mismo ang lalaban kay Baphomet. Sinabi ni Van Gogh na kailangan daw nilang pumusta. Kung mananalo daw siya, kailangang sumali ni Baphomet sa Nebula Guild. Pero kapag natalo siya, bibigyan niya ng isang kahilingan si Hunter Baphomet. Ano daw ang masasabi niya? Tanong ni Van Gogh kay Baphomet. Papayag kaya si Baphomet sa hamon ni Van? Pero sino nga ba si Van Gogh at ano ang kanyang estado sa Nebula Guild? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!